welcome back to Cook With Me by Edition. Anong number na to? Hey guys, welcome back to my channel. It's Balong. Hey guys, welcome back to my channel. It's Balong. Hi guys, isang magandang gabi. Ayan, isa na namang ganap ang ating gagawin ngayong gabing ito. And for today's episode, tayo ay magkakaroon na naman ng home cooking. Yes. Ayan guys, welcome back to Cook With Me by Edition. Anong number na to? Number pa talaga. So ayan, for today's menu guys, yung nakaraang vlog ko is nung nag-grocery ako, may binila akong pasta. And yes, this is the time na gagawin natin siya. Yeah, although I don't know kung ano yung kung ano yung lulutuin, pero isipin ko na lang kaya kung ano yun siya. Charot. So, for today's video, ayan, for tonight's pala, ang lulutuin natin is itong Sea Point Corn Tuna. Ito siya guys. Hindi siya maanghang. And meron siyang 150 grams net weight ba to. And ang calories niya ay award. Calories is from fat 30, tapos cholesterol 3, saturated fat. So 60 ang pinaka-ano niya overall calories. And plot twist guys, ang gagamitin natin ay itong pasta din na nabili natin sa Dali. If kung maaalala nyo yung vlog ko nung nakaraan sa house tour or sa mini house tour natin dito sa bahay, gagamitin ko yon. So most of my product na gagamitin ay galing Dali. So i-rate na lang kaya natin yung Dali, no? So baka naman Dali. De joke ko lang. Hindi ko lang alam kung paano or anong luto, pero nag-start akong question kasi nga madali lang naman sana kung may mga ingredients pa na available, but however, ito yung mga available na meron dito sa bahay tsaka sa tindahan na kapitbahay natin. And yan, una kong binili itong sibuyas at tsaka bawang. So syempre ang gagamitin natin sibuyas yung available sa tindahan, which is itong red onion or pula sibuyas, tapos bawang na kalaunan ay gagamitin natin later. So ang lalaki niya ha. So, 5 piso, 10. O, diba? Bale, halihatiin natin to siya sa dalawang part. Ang gagawin natin is, ito-toasted natin yung iba, and then the rest, isusosote natin. So, yun na. Ang ingay naman itong mga to. Of course, ayan, bago natin gawin yan, syempre, ihahanda na natin lahat ng kailangan natin, guys. Kasi hindi naman po pwedeng lulutuin mo, nandito na lahat. So, ayan, gagamitin natin itong maliit na, chilyo. Pwede ba ito na lang? Or malaki? Ito na lang. Masakin mo na lang kaya. So nagugas kasi ako ng mga pinagkainan ko kanina. Kaya na umaga, and ang ginawa ko is nilinis ko na din lahat. Kasi kapag maliit, ang liit lang din naman kasi ng pwesto guys. Kaya ang ending, mabilis lang linisin. So ito yung mga gusto kong tawag nito, characteristic ng kusina. Ay yung maliit lang, tas mabilis linisin. So napagdesisyonan ko guys na unahin ang sibuyas dahil yan lang, nakakaayak ito pag tawag nito, pag hiniwa. Ito na tayo sa nakakaayak na eksena. Hindi ko na muna ginamit yung malaki kasi ang hirap eh. Napupunit yung ganito na lang mas mabilis. So, sanay kasi ako sa maliit na kutsilyo. Yan, so gagamitin muna natin siya guys. And by the way, buong sibuyas ang gagamitin ko ganito guys. Di pa ako sanay marunong magantong cut. Pero sana pag natuto ako na lang. Hirap. Inaaral ko pa kasi siya kung paano i-cut ng maayos. Diyos ko, apakahirap gamitin ng ganitong style ng kutsilyo, lalo kapag ganito yung
hinihiwa. See it. Guys. Yan, okay na siya. So, tapos na tayo guys maghiwa ng sibuyas at ng bawang to the main ingredients of lahat na siguro ng mga, lahat ng mga ulam or lahat ng mga pagkain na ginagamitan ng gisa. So, isa sa mga to, tsaka sabaw, buyas at bawang. So, ito naman, try natin buksan. Let's see kung ano itsura nito. So, ito siya guys. Okay. So, para siyang kaano siya. Alam mo yung parang anong product yun? You remember di San Marino guys? Ganito itsura niya. Kaso ang pinagkaiba niya, ito ay buo-buo. And, ano ba lasa ito? Hindi ko man titikman ito. Wala lasa. Hindi siya hindi mo malalasahan. Kaya pala. So, I think, mas maganda talaga siya lutuin or haluan ng ibang ingredients or ng ibang mga sahog kasi wala siyang lasa, guys. Kasi plain lang talaga. Unlike dun sa isa kasi meron ito yung parang pero isang version nito na anghang. Pero yung anghang niya parang hindi ganun kaanghang na kumbaga parang may kinagat kang sili tapos biglang aanghang, tapos biglang mawawala. Parang ganun yung atake. Anyways, ito siya guys, ang main ingredients natin. Huhu. Wait lang, ano pa ba? Meron din tayo ditong asin and paminta. So, asin and paminta. And yung ating mantika. So, paubos na yung mantika natin. So, yun lang. Thank you so much. Nung bata kasi ako, ang alam ko lang dati na niluluto is spaghetti. Tapos, madalas spaghetti. Tapos, na-introduce sa akin yung carbonara. Siguro mga around 12 or 13 pagdating ko ng teenager. And then, mostly carbonara kapag halimbawa Pasko or my birthday or di kaya pag binibigyan ka ng kapitbahay. Kasi, ang carbonara ay parang mabilis siya maubos. Depende, lalo kapag masarap yung luto. Kasi minsan may carbonara din kasi guys na sobrang blanch. Alam mo yung parang tawag nito? As in literal na matabang. Ganon. Kasi yun yung unang natitikman ko dati sa mga birthday ng kapitbahay namin. So, yun, magmula na yun na. Akala ko yun lang yun. Hanggang sa nagkaroon ng mga cafe. And kung anik-anik na yung mga style ng pasta. May tuna pasta. May seafood. As in, di ba yung mga common di ba sa Italy? Kung mga ganon. And, syempre ako, mahilig ako sa mga ganito and always mahilig din ako mag-explore ng mga pagkain, especially sa mga ganito. Dahil sa pamilya namin, sa mama at papa ko, nasa lahi po namin ang mahilig sa pagkain. Especially si papa. Si papa kasi guys is nagluluto talaga siya. And siguro nung bata ako, wala naman siya masyado na ituro sa akin sa pagluto ng adobo. Pero yung pagluto ng adobo, kumbaga parang tinatanong-tanong ko pa sa kanya. Never pa niya ako tinuruan ng, ganito gagawin mo ganyan. Ako, tinatanong ko siya, guys. And sa kanya ko din natutunan yung pagbibili ka ng mga karne. Like, say for example, binibigyan kasi ako ni Papa bago siya pumasok sa work niya is, binibigyan niya 50 pesos. At saka yung 50 pesos that time, parang, hindi parang ilan na lang din mabibili mo sa mga ganong panahon By that, tinuturuan niya akong bumili ng manok, ng baboy sa halagang 50, 100, tapos
Sa bahay naman kasi hindi tawag nito, hindi kami nawawala ng mga ingredients, especially ng mga bawang sibuyas, asuka, toyo, mga magic sarap. Ayan. Kompleto kami doon guys kasi si Papa, aside sa nagluluto siya sa isang fast food sa Bacoor, dyan sa SM, nagtitake din siya ng commercial cooking dati sa TESDA. I'm not sure kung sabagay, wala na kasi kami communication kasi nagpapaten now. So, I'm not sure kung meron siya. Meron din siyang ngayon aside other business pa kasi paborito niya magluto. Si Mama naman din, isa din si Mama dahil siguro sa pamilya din nila. And yun, mga natututunan ko sa kanila, it's either tinitignan ko and ayun, inaaral ko, and sa tawag nito, sa side naman ng mother ko, yung paano magsaing na hindi gumagamit ng rice cooker, and paano magsaing ng probinsya style. You know what I mean? Probinsya style is yung magsasaing kagamit ang kahoy. And syempre, kailangan mong bantayan yun. Di ba, pag kumulo, gagawin mo nun, tatanggalin mo yung hihinaan mo yung apoy, hindi naman ginagawa kasi tatanggalin mo isa-isa yung mga kahoy para mawala yung apoy, tapos maiwan lang yung baga, ang ganon. And so on, hanggang sa till na natutunan ko, and thankful naman ako dahil kahit mag-isa ako, hindi ako nangangarag din, which is I am capable of doing something like simple house chores like ganito, magluto, magsaing, lahat, maglaba, and yun. Technically, yun yung mga natutunan ko nung bata pa ako. Kasi after kasi mag-separate, mamatay na yung mother earth. Nag-separate kasi kami ng father ko, siguro mga 4 years or 3 years. I'm not sure kung ilang years, pero after nun, nung napunta kami sa kwento ko na yung buong buhay ko. After nun, napunta kami sa side ng mother ko, which is yung mga titas and titos ko. Is, kumbaga parang yung life sa province is not, it's not like a paradise. Kasi kapag hindi ka kikilos, of course, hindi ka din mabubuhay. So, it's a survival of life. So, patuto ka magbenta ng gulay, magluto, kumain ng ganito, ganyan. Basta, ganun. Yun lang. And that's it. Kasi magmula noon, kumbaga parang nasanay ako sa kumbaga parang every challenge ng life. Naman sa easy, kumbaga parang you know how to handle it respectfully, or kumbaga parang alam mo na agad na magiging solution. Uunahin natin lutuin guys as ang pasta dahil dahil yun ang matagal din kasi ito ay luto na. So ang gagawin natin, susutay lang naman din natin to. So pasta, it takes a minute din para maluto. So yun, I have my 2 ingredients, which is the mantika and the asin. Para mas mabilis ang paluto, mag-iintay ng tubig kasi para mas mabilis lumambot yung pasta. So, yun lang. So, ito ang gagamitin natin is mi pasta. Mi pasta. It's also a halal. Mura lang to, parang nasa 30 plus lang ata to. 30 plus. Ito siya. Product din siya ng Dali. So, yan, ingredients of wheat, flour, and water. Ito's allergen. Sa mga may allergic sa wheat, flour, bawal kayo. So, storage, keep in a cool, dry in place. Ayan. Manikis, pero kalahati lang neto kasi, ito lang naman yan, kunti lang yan, not unless kung dalawa yan. So, susubukan lang naman natin siya. So, ano pa nga ba? Maganda magagawa. Kunti lang. And, yon, matagal to. Ilang minutes ba to? So, cook. Ito 8 minutes. In a pan, saute, channel, pasta. 8 minutes ang cooking niya. Unlike sa ibang pasta na it takes 10 or basta ganun. Kumukulo na. Baan ko na lang kayo guys.
So, hantayin na lang natin siya kumulo guys. 8 minutes start kanina pa. So, ayan. Iyaan na natin siya kumulo. Kasi, malalaman naman natin yan kapag kumukulo na yan. Ay kapag malambot na at saka luto na. So, bang! So, the next part is we have to kuha the pasta water guys. So, I'm using it. Diyan. So, time's up. Stop. Pura niya. Siya luluto. Ilalagyan ko siya ng konting manteka para hindi siya ma-dry dahil tagal-tagal pa siya magsistop. Kasi palalamigin ko pa siya. Yep. Quick update guys, tapos na. Ang gagawin na natin ay ang ating sauce. Excited na ako dito dahil excited na. Papalit tayo ng angle para makita ninyo. Para angle dito. So, angle number 1. Yes. Dahil bababa lang kayo ng konti. Yep. Ganito siya. And, yan. Yan na. Ako munang magluto ng kaunting garlic. Ay, wala na akong mantika. All I need is half of spoon ata na kineso. Ay, ganito yung puho. Abay dyan. Kunti lang naman. Ayan. Yep. Ayan. Ang gagawin ko dito guys is tutustahin ko lang siya para may pang garnish. So napagtusta na natin guys yung tawag nito bawang. So what we're gonna do next is tayo ay mag-igisa na. Ano gagawin natin? Yep. Ito siya guys. Sautay lang natin siya. So, we just have to let parang mag-mix well lang siya guys. And then, after neto, tsaka natin siya lalagyan ng tubig na galing sa pasta natin kanina. That's it. Konti lang. Yes. Finally, ang ating pagpasensyahan nyo na guys at hindi siya kasya sa aking mini pan. Yes, hindi ata tama yung pagkatansya ko ng pasta. Pero all goods well mixed and yun, maliit kasi siya. So, yun.
Kapag doon ko kasi lutuin to sa ano ko, sa parang saucepan na ano, baka masunog at magdikit-dikit. Unlike here sa itong mini pan na ito is tawag nito, hindi siya nag-stick kasi non-stick siya guys. So, yun lang ang pinaka main ano niya, advantage niya. And for the final, yes, lagyan natin siya ng ating toasted na garlic kasi it's for the garnish. So that's it. Ito na siya guys, ang ating ano ba to? Garlic corn tuna pasta all by myself. Ayan no, ang dami. Feel ko hanggang tomorrow naman to siya. And let's dig in kasi anong oras na. Oh! So, tapos na nga ang ating cook and nakapaglinis na lahat na guys na ano na natin. So, it's about time to taste test. Promise, di ko pa siya tinikman. Yung kanina lang tinikman ko yung sauce and this one, I'm not sure kung anong lasa nito. So, tinatala kung anong lasa nito, kung tsaka to. Kailangan natin ubusin. So, first bite. First of all, akala ko tsaka ang lasa, pero hindi. Hindi siya ganun ka-alat and hindi mo rin malalasahan yung lansa. So I guess it's because of the bawang and sibuyas. At saka yung yung corn tuna na ginamit kasi hindi naman ganun kalansa. Like, hindi siya ganun kalasa kagaya nung sa San Marino. So, pero love ko ang San Marino guys. Ginagamit ko rin ang San Marino. And this one is good. Pwede to siya for cafe. I think pwede ko na siyang gawin. Business tayo ng cafe, no? This isa to sa mga mga selling or mga products na ibebenta natin. I think pwede to. So good siya guys. Hindi maalat, hindi rin matabang. Sakto yung lasa. And hindi rin siya boring kainin. Mas masarap siguro kung may tinapay. Kaso carbs na. Tapos may carbs pa. That's on carbs. Hindi masarap. No joke. So, yun lang. Kaya sana kung toasted yung tinapay ko. So, hindi. Ano mga nagawa natin? Spanish, carbonara. Ano ba yun? Yung tuna. And ito naman, corn tuna naman. So, iba na yung next natin gagawin. Okay, masarap. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. So, tapos na tayo sa another episode ng ating Cook With Me Bahay Serye. And so, for tonight's menu natin ay ang ating garlic corn tuna pasta by me. Gusto mo yun? Gusto ko yan. So, anyways, ayun nga. Any suggestion guys will be free. Mag-comment lang kayo sa baba kung ano pa mga suggestion na gusto nyong gawin. Diba pwede natin ding iluto? So hanggang dito na naman tong video na ito guys, and maraming salamat sa pagsama sa akin sa gabing ito, and dito ka naman tatapusin ang vlog na to, and hanggang sa muli, paalam at see you sa susunod na vlog.